kagarahe, dito naman po tayo sa Pasig, sa Life Homes, Pasig. So ito guys, mga followers po natin to. Makapansin nyo guys, to. Puro tubig na. So ito, hindi na natin pwedeng ibalik to. Kung mapapansin nyo, baluktot na. Kung ibabalik natin ito, lahat ng dulo niya ay hindi na pantay. Patitisod na yung papasok dito. So ang decision ko dito mga kagarahe ay magpalit sila ng tiles. Saka hindi na siya granite. So ang gagamitin natin yung parang paso na yung gagamitan dito. Kasi yung guys, hindi yung tumutuklap. Ito kasi okay naman yung granite kasi mga pagdating ng panahon, tumutuklap po ito guys. So kaya ang suggestion ko sa may-ari, palitan natin ng tiles to. Kasi kung magpapalit tayo ng ilang peraso, ang daming sisi sila eh. Hindi na siya papantay sa flooring. So ito, palitan natin lahat to. Mas maganda. So ito, magtutuklap muna tayo. Sige, tuklap tayo ngayon. Guys, itong cabinet ay sabi ng followers natin ay maraming nagtatago ng ipis. So ito, bumili ho tayo ng acrylic sealant. Pwede ho itong pinturahan, pang cabinet po itong sealant na to. So ito po ang ating ginagamit sa mga cabinet. Pwede siyang pinturahan. Kung mapapansin nyo guys, ay marami siyang awang-awang. Diyan nag-i-stack ng mga itlog ng mga ipis. So gagawin natin, sasaraduhan natin lahat ng mga nakadikit sa pader at saka natin pipinturahan guys. Aalisin natin yung mga tinataguan ng ipis. So itong gagamitin natin. So yun mga kagarahe ay nagbubutas tayo dun sa wall at saka dun sa flooring ng second floor. Babaguhin natin yung instalasyon ng lababo at saka lavatory. Kasi guys ay may tumutulog dun sa ibabaw. So hindi natin mareremedyohan. So ang gagawin natin ay magpapanibago tayong dadaanan ng tubig ng lavatory at lababo. So ito ay magsisisip muna tayo.
guys ay magtitimpla tayo ng Flexiban, ay yung CR, i-waterproofing po natin lahat. Pagkatapos po natin gumawa ng mga PVC, kasi ginawa ko natin yung mga PVC doon, ay nagpanibago tayo ng instalasyon sa laboratory sa taas at lababo. Guys, kung mapapansin nyo, yan. So yun guys, ay gusto ng may-ari ay i-waterproofing mo natin tong loob. Kasi tumutuklap na yung mga pintura, saka natin pinturahan. Gusto niya i-Flexiban muna natin. So yan ay magtitimpla tayo ng Flexiban. So ito guys, yung ating biniling Flexiban. Nandito yung mga tray natin at mga brush. Sa yung skim coat, bumili na rin tayo. Pagkatapos natin mag-Flexiban ay yung mga lubog-lubog, i-skim coat natin. Tayo guys ay itong buong isang unit na to ay pipinturahan natin ng flat at ipapainal natin ng gloss. Kaya kung mapapansin nyo, mag-renovate tayo. Pati yung kanyang lababo ay marami siyang awang-awang. So ginamitan natin siya ng acrylic sealant. Paintable naman yon, pwedeng pinturahan. Pati yung ilalim ng lababo guys ay ang daming pinagkataguan ng ipis. Kailangan wala siyang tataguan ng ipis, kaya yun, tinanggal mo natin yung pinto at sinisigurado natin yung lababo na walang tataguan ng ipis. Pinasimentoan din natin siya ng may halong Flexiban na puro para hindi yung makukutkot, hindi pwedeng skim coat ang ilalagay natin doon. Kailangan semento na may halong Flexiban. So ito yung aking kasama, magpe-prepare na naman siya ng paong waterproofing. So yung mga galay ay nagwa-waterproofing po tayo ng CR. Ito yung ating ginawang PVC. So gusto ng may-ari, i-waterproofing muna raw natin bago tayo magpintura ng final. Ako naman ay lababo, dito tayo nakadestino. Magpapalit tayo guys ng P-trap. So yun mga agaray, ay tinanggal natin yung lavatory. So kung mapapansin nyo, ay yung P-trap niya hindi nakadikit. Tapos magpapalit na rin tayo ng flexible hose dahil sira na rin siya at yung grip na mga agaray, ganito na kakabit natin. Kasi para yung P-trap ay hindi muyuko ng maigi. So ito, bibili tayo ng flexible hose saka yung patayan niya ng tubig. Bilhin muna tayo guys. Yun mga agaray, mapapansin nyo ay pinagdiliktik ng kasama ko yung mga pumutok dito sa ilalim ng hagdan. Yan guys, ang daming pumutok. Pati doon sa ilalim ng isang malapit sa may pintuan. So yun guys, kung mapapansin nyo. Yan, meron din siyang kapak. At yung kasama ko, mag-i-skim coat na siya. Dito naman tayo guys sa laboratory. So mapapansin nyo ay hindi siya nakadikit. Nakaganon lang siya nakapintura lang. So tinanggal natin. Kung mapapansin nyo, yan yung lumalabas sa tubig. So babaguhin natin to guys. Pati yung pagkakalagay dito nakatagilid. At yan din yung ginawa natin sa lababo. Yan guys, maayos yung pagkakagawa natin. Yan, nakadikit na. Dahil puro tulo din siya dito, hindi rin nakadikit. So yun guys, sinayos natin maigi. Kung mapapansin nyo yung binaklat natin dyan, ay eto. Hindi rin nakadikit. Yan guys, hindi rin nakadikit. Puro lumot na yung gilid niya. Kaya nag-decision tayo na palitan na lang ng bago to. So yun mga agaray, bibili tayo ng flexible hose at kakabit natin ng maayos. Kapalitan natin ng P-trap yung lavatory. So yun guys, bibili tayo ng flexible hose. Tapos yung bulb guys, bulb niya, pinaka-gate bulb niya.
Yun mga kagaray, ay inaayos po namin yung kisame. So binabatakan natin guys, ay merong konting mga lubog-lubog. Importante natin ayusin yung kisame kasi tayo mo po sa sopa, kaya napapansin natin yun guys. Kaya yung kasama ko masyadong maselan, sinitira na yung kisame. So yun mga kagaray, ay natapos na po natin itong isang unit na pinagagawa sa atin. Kung papansin nyo guys, ay nag-test tayo ng flooring, nagpintura tayo ng wall, nagpintura tayo ng cabinet, nag-repair tayo ng cabinet sa baba, at yung mga lababo, yung mga drains sa ilalim, faucet, palit tayo guys. At yung second floor ay nagkakaroon ng diferensya yung pagkakagawa ng tubero. So yun guys, inayos natin yun. Mapapansin nyo, ay makikita yung ginawa natin na sa taas. Yun guys, dati na yung parang mga sanga-sanga doon. Dinagdagan pa natin. Kasi guys, ay pag bumubuhos yung second floor sa itaas, parang walang PVC nakabang, bumubulwak lahat doon sa kanto. Doon guys sa pinakakanto niya, parang bumubulwak doon.
So yun mga kagarahe, ay tapos na yung ating ginawang isang unit guys. Nag-renovation tayo dito. Dito tayo sa boundary ng Laipong Pasig, Rosario. So yun.